from the Philippines, Aidelin Diaz. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. I'll provide you. We've come to this. One lift Time after time. at 217 kilograms. More than And back we stay. medalist, Aidelin Diaz! I've made it Si Alyssa Valdez, bata pa lang, matyaga na yan. Chris Stewart come a long way. champions. Filipino swimmer, Ernie Gawiran, now with Philippines breaks its own record. What a comeback! Blacklist International! Growing up with champion energy. Growing up with Milo. Milo every day. Kalahati lang ng Earth ang size ng Mars, pero dahil half ng Earth ay tubig, pareho lang yung amount ng lupa sa Mars at sa Earth. Dahil mas malayo ang Mars sa gravitational pull ng araw, mas mahina ng 2/3 yung gravity doon. Kung 100 pounds ka dito sa Earth, doon sa Mars, 38 pounds ka lang. Malamig rin ang temperatura sa Mars dahil malayo to sa Sun. Around -81 degrees Fahrenheit ang average temperature dito. Ang lamig! Delikado rin yung atmosphere dito. Kung ang hangin sa Earth ay 78% nitrogen at 21% oxygen, doon 96% yung carbon dioxide. Na mapanganib para sa human body. Dahil sa low gravity ng Mars, mas mataas ang bulkan doon. Nasa Mars yung tallest known volcano sa lahat ng planeta dito sa solar system. Yan ang Olympus Mons na nasa 16 miles ang taas. Sintaas yan ng 3 Mount Everest. Ang taas! May canyon din doon na tinatawag na Valles Marineris at nasa 4 miles deep at kasing laki ng US ang lawak nito. Ang laki naman yan! Ang ganda pa! Sana makapunta tayo dyan! Malay mo! Dahil marami na ang sumusubok na madiskubre ang mga nakakabilib na ganda ng planet Mars. I believe! Natutunaw ulit sa dagat yung oldest island na nabuo 3 to 4 million years ago. Pero yung mga bago, ang Isabela at Grenadina, lumalaki pa. May 21 islands at 107 islets sa Galapagos. Libo-libong taon nang isolated ang mga isla dyan. 600 miles ang layo mula coast ng Ecuador. Dahil doon, maraming wildlife ay endemic o doon lang sa Galapagos Islands natatagpuan. Wala ang mga ito sa ibang bahagi ng mundo. Bukod sa mga pagong, meron ding mga Galapagos penguins dito. At ang hilig sa kanila, sila lang yung species ng penguin na nakatira sa North ng Equator. Kahit tropical dito, nakakasurvive sila dahil sa malamig na tubig na umaagos mula sa Antarctica. May limang ocean currents ang nagtatagpo dito, kaya marami ring marine animals. Sea lions, flightless cormorants, daan-daang species ng isda at marine iguanas meron dyan. Wow! Unfortunately, kahit ang Galapagos Islands ay di ligtas sa mga human threat tulad ng overfishing, unsustainable tourism, pollution at mga infrastructure na pwedeng puminsala sa wildlife. Kung gusto nating lumago pa ang nature at dumami ang wildlife dito, dapat bawasan natin ang epekto ng human presence. Gawin natin yun para masilip natin ang mga animals, I believe!
1959 nung may lumipad na Soviet spacecraft papunta doon at kumuha yun ng picture. Isa lang ang buwan sa 200 moons na meron sa solar system natin. Lahat ng moons paikot-ikot sa mga planets at sa asteroids. Pang-5 sa largest moon itong buwan natin at napakalaki rin ng silbi nito sa Earth. Naisa-stabilize nito yung rotation ng Earth, gumagawa ng mga tides at nakokontrol din nito ang klima sa Earth. Dami. Ito lang kayang gawin ng buwan. May mga bulkan rin dyan sa buwan, pero millions of years nang hindi yung mga axis. Meron din itong valleys, mountains at craters na na-form dahil sa impact ng mga asteroids. Unlike Earth, sobrang nipis ng atmosphere dito. Hindi nito kayang protektahan ang buwan mula sa mga space rocks na pwedeng tumama. Mayroon na po bang taong nakapunta sa buwan? Actually, nasa 24 na ang nag-travel papunta sa buwan. At 12 sa kanila, yun yung nakapaglakad sa surface ng moon. 1969 yung first moon landing, sakay ng Apollo 11, yung mga astronauts noon. And FYI, yung 50 pounds of moon samples na nakolekta nila noon, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. 1972 pa yung huling beses na may umapak sa buwan. Ang tagal na! But don't worry, balak ulit ng NASA na bumalik sa buwan. And this time, magtatayo sila ng permanent presence sa mismo surface nito. Planet Mars naman, may na-discover na malaking tumpok ng ice cap doon sa mga lunar poles noong 2008. Na-preserve yung ice form nito dahil laging negative 243 degrees Fahrenheit ang temperature sa lunar poles. Ang lamig. Hindi breathable ang hangin sa buwan at pabago-bago rin ang temperature dito. Minsan sobrang init at minsan sobrang lamig naman. Lagi nababanggit sa libro, tula at kanta yung moonlight. Parang lang, ba't nga ba lumiliwanag ang buwan? Actually, hindi mismong buwan ang gumagawa ng liwanag ito. Galing yun sa sunlight na nire-reflect lang ng surface ng moon. Bakit po nagbabago ng mukha ng buwan? In 1 month, may iba't ibang phases ng moon. Nagkaka-full moon kapag yung visible side ng buwan ang nasisinagan ng araw. New moon kapag yung likod na side naman yung nasisinagan at yung madilim ang nakaharap sa atin. Meron ding crescents, quarters, at half moon kung minsan. Parang na-excite akong silipin yung magiging itsura ng buwan mamayang gabi. I believe! May hurricanes na ilang milya lang ang lawak at meron din saklaw ang kalahati ng Amerika. Ang pinakamalaking hurricane ay ang Typhoon Hit na ninalasa sa Japan noong 1979. Gaano naman ito kalaki, ang pinaka-mapanirang parte ng bagyo ay ang eye wall. Ito ay grupo ng thunderstorms na may gawa ng malulupit na hangin. Para matawag itong hurricane, kailangan lumagpas ang mga hangin ng 74 miles per hour. Meron pa kang umaabot ng 320 miles per hour. Ang bilis! Sa gitna ng eye wall ay ang mata ng bagyo. Marami kang malalaman tungkol sa bagyo sa pagtitig sa mata nito. Pag hindi ito pantay o asymmetrical, malamang hirap lumakas yung bagyo. Pag makinis at bilog ang mata, matibay at malakas ang bagyo. At pag sobrang liit ng mata, sobrang lupit ang bagyo. Ang kapaka-paka, maganda ang panahon sa loob ng mata ng bagyo. Pwede pa ngang makakita ng chill at maliwanag na langit. Pero pwede rin pumasok ang malalakas na hangin mula sa eye wall papunta sa mapayapang mata. Kung gusto kong makakita ng bagyo, saan dapat pumunta? Aba, sa Jupiter, may dambuhalang bagyo doon na mahigit doble ang laki sa Earth. At 400 years lang humahagupit. Diba? Saan po? Kung tinuro nyo yung giant red spot, yun nga ang super bagyo. Ang mga hangin doon ay aabot ng 270 miles per hour. I believe! Akala ng mga researchers na imposibleng mahigitan ang speed of sound. Kaya nga, may term na sound barrier. Walang gamit o tao ang kayang higitan ang speed of sound.
Kung hindi pang supersonic flight yung design ng mga aircraft, malamang madudurog ito dahil sa malakas na mga shockwaves. Oh no! Pero hindi nagpasindak dyan ang Air Force. Gumawa sila ng rocket-fueled plane na tinawag na X-1. Dinisenyo ito para kayanin ang mga shockwaves at higitan ng Sound Barrier. Ginawa nila ang matapang na World War II pilot na si Chuck Yeager para paliparin ang X-1. At noong October 14, 1947, sa edad na 24, nilipad niya ang X-1 sa bilis na 700 miles per hour at na-break niya ang Sound Barrier. Ang tuling niya! Malaking achievement para sa future ng space travel itong napatunayan ni Yeager na kahit sound barrier ay kayang-kayang lagpasan. Parang binoculars ang mga mata nila, dumidiretso sa likod ng tulo, kaya hindi ito igagalaw. Kaya naman, flexible ang leeg ng kwago para makita nila ang paligid. Kung may titingnan siya sa kaliwa, kailangan igalaw niya ang buong ulo. Dahil sa binoculars na mata, farsighted sila. Pag malayo ang tinitingnan, malinaw ito, pero malabo pag malapitan. Umaasa sila sa mga maninipis na balibo sa tuha at paapag ng mahuli niya ng pagkain. Ang dami pala nilang pwedeng gawin. Gamit din nila ang pandinig sa pagkain. Maraming klaseng owls ang may asymmetrical na tenga para matukoy ang multidimensional sound. Kaya nilang makarinig ng daga sa ilalim ng dahon, lupa o snow. Ang galing! Master stalker ang owls, higaya ng mga lawi ng agila, tahimik sila nilipad. Gawa ng feathers na sobrang lambot kaya natatabunan ang tunog ng pagbangkay at labi. Yung dulo ng mga balahibo bumabasag sa turbulence para lalo pang hinihinig at dahil malaki at malapad ang mga kontak nila, hindi sila masyadong kumakapal. Kaya naman, nagugulat na lang ang mga biktima nila maliliit na mammals gaya ng rodents. Alam nyo, ang takaw ng mga owl. Hati ang mga magsasaka na problema ang mga daga. Pamilya ng barn owl, kumapatay ng 3,000 na daga sa loob ng 4 na buwan. Ang isang kwago, nakakaubos ng 50 pounds ng gophers kada taon. Sila ng mga ilalaro